kita. Hindi mo? Hindi mo ba ako nakikilala? Ha? Dito, kayo po pala yan. Alala ko na. Pinagturo sa amin ni Eva. Ano po kayo? Ano po pala? Ay, sama man. Hindi yata naging maganda yung pagkikita niyo ni Edna. Paano niyo po nasabi? Paano hindi ganyan na ganyan din yung mukha mo noong kapag may tampuan kayo? Hindi mo naalala, nahulog pa nga kayo sa palayan nun eh. Oo nga po. At nung nagkita kami ni Edna, nagtawanan niya po ako. Dahil doon nagkabati kami. Siguro kung kahit mahulog ako sa imbornal, sa katuparan ko ay ng lahat ng galit na meron siya. Galit siya sa akin dahil sa pamilya ko. Masisira ang maganda namin mga nakaraan. Lahat ng yun ay kasalanan ko. Hindi mo pa ata nasasabi sa inyo ang mas malaling kahulugan ng mga litap-tap. Ang mga litap-tap ay matatawag lamang ng mga taong nakatadhanang magkaroon ng malalim na samahan. Kung hindi nakatadhanang maging panghabang buhay na magkaibigan, marahil ay nakatadhanang maging magkasintahan. Ang mga litap-tap ay isang tanda ng basbas, isang matibay na pagsasamahan. Ano man ang nasirang namamagitan sa inyo ni Edna, marahil ay kaya pa namang maayos. Marahil ay isang mutyan na bagong pagsisimula. Mga ka sa akin, Edna. Ako lang dapat kasama mo paghanap ng mga litap-tap. Ikaw lang ang nalagay mo pala. Basta kahit wala ako, huwag kang kakanan na. Para sa atin lang yun. At saka, baka rin sa'yo. Mahanap at mahanap kita. Susunod ko mga boses ko at mga kanalig ko. Bakit? Aalis ka ba? Basta, parang ayaw ko nang matapos ang gabi. Dahil tuwing maliwanag, wala namang alitap-tap. Mamimiss ko to. Kaya na kami mo. Bakit? Inano? Parang yung alikat-tak sa loob nito. Huwag ka nang malako. Tuwing umaga na gusto mo makita ang mga alikat-tak, ito lang yung ang titigan mo. Hanggang umaga. Salamat dito. Kahit kailan, hindi ako nakalimot. Oo nga pala, kapag nagtagumpay si Atty. Litran, paniguradong buong ang protesta, di ba wala na sa kanilang tutulong sa korte? Kung hindi, mapilitan tayo umaksyon. Lakas ng loob nilang malaban sa atin. Kailangan yung ganun? Balita ko isa sa mga namumuno na ng isang Benitez. Wala na akong pake kung sino pa man yun. At ang mga Benitez, wala na yung magagawa. Pinutol ko na ang kanila nun pa. Ano? May kinalaman ka sa aksidente ni Tito Romel, Dad? Paano mo nagawa yun? Ang dami na itulong sa ni Tito Romel. Wala kang utang na loob! Huwag mong pagsalita ng ganyan tatay mo! Ma'am, pati ba naman ikaw? I'm sorry, anak. Hindi ko sinasadya. Kaya pala bigla tayong umalis. Kaya pala, ayaw niyo akong payagang bumalik dito. Kahit ang sabi mo, isang project lang naman tayo sa US. Tama ka. Hindi ganyan kababaw ang dahilan kung bakit ka namin pinadala sa US. Ayaw ka namin matuluyan sa kaibahan mo! What?
Anong ibig mong sabihin, Dad? Akala mo ba di namin napapansin? Kaya ka namin nilayo sa anak ni Romel kasi palagi kang parang nakabuntot. Lahat ng ginawa namin ay para sa ikabubuti ng pamilya natin. Para sa'yo! Ano ikabubuti ng pagpunta ng US, Ma'am? Ang magpilit magsalita ng Ingles kahit walang accent? Ang pagkain ng cereal kapalit ng kanin? Ang iwanan ng sarili kong bansa? Ang iwanan ang lahat ng mahalagang tao sa aking buhay? Shut up, Adrian! Wala na akong pakialam kung ano man sa tingin mo. Sinabi mo rin. Wala ka naman talagang pakialam sa akin. Dahil ang mahalaga lang sa'yo, pera, kayamanan, at reputasyon mo. Tama na, Adrian. Please lang. Makinig ka naman sa daddy mo. No! Buong buhay ko, kontrolado niyo lahat ng galaw ko. Pero hindi na ngayon. Sisiguraduhin kong hindi matutuloy ang project nyo. Adrian! Adrian! Kilala mo ba siya? Doon pa man, siya na naging dahilan sa pagsuway mo sa utos ko. At ngayon kakalabanin mo na ako? Para sa kanya? Paano kaya kung galawin ko siya? Don't stoop too low, Dad. Sinaktan mo siya. Para mo na rin akong sinaktan. Kaya sumunod ka na lang sa akin, Adrian. Subukan mong makialam sa project ko sa anin ko. Matutulad talaga siya sa tatay niya. Adrian, calm down. Kakausapin ko ang daddy mo, okay? I will try to convince him. Kaya please lang, umalma ka. Subukan mo, Dad. Pareho tayong mawawalan. Pakina mo! Wala kang kwenta! Edna, nandito na ako. Aniniputang wa kami nagapudan puso mi. Bakit ganun? Bakit ayaw pa rin lumabas ng mga litap-tap? The whistle. We need to play it bago tayo kumanta. Tara na kay Mang Kiko. Tara na, Edna. Edna? Please lang. Sumama ka na sa akin. Magtiwala ka sa akin. Hindi na kailangan. Hindi. Makinig ka sa akin. Hindi mo ako nang huling pagkakataon, Edna. Makinig ka sa akin. I promise. Ibabalik natin lahat ang alitap-tap. Edna. Ano ginagawa mo? Di ka. Alis ka? Hindi ko Dito ka lang. alis. Kukunin ko lang yung ito ang binigay sa akin. Ha? Sorry na bigla lang. Eto. Nung binigay sa akin yun ng Kiko, hindi ko alam kung para saan. Naitabi mo pala to. Buti na lang naitabi mo. May malaking ambag to sa pagtawag natin sa mga alitap-tap noon, di ba? Malamang. Bukod sa binilin sa kanya ni Mang Kiko, hindi ko naman ugaling iwan ng mga mahalagang bagay kung saan-saan. Oo na. Ako na may kasalanan. Oh, ito. Ikaw na. Ba't ba ako na lang lagi inutusan mong patugtog nito? Dahil mas magaling ka. Pag ako masakit sa tenga, baka mamatay mga alitap-tap. Aniniputang wa kami nagapudan puso mi. Aliwanag pagkabanggi, pigahanap-hanap mi. Patong-patong na reklamo ang natanggap ng Agravantes Corporation.
galing sa mga may-ari ng lupa at mga mag-aaral na nagpo-protesta. Pulmal nang dinidinig sa Kamara ang mga reklamo sa paglabag umano ng naturang korporasyon. Samantala, kani-kanina lamang ay gagawa na sana ng arrest warrant si Mr. Agravantes. Ngunit, hindi ito nadapnan ng mga otoridad. Marahil daw ay nakalabas na ito Akala ko mga ng kamit na bansa. natin ang hostage sa pagkamatay mo, pero hindi. Natakasan pa rin nila tayo, natakasan pa rin nila ang posibilidad at pananagutan sa pagkamatay mo. Ganito palang pakiramdam na maging malaya. Ang sarap sa pakiramdam. Hoy, sandali lang, Adrian. Ano lang balak mo ngayon? Paano na kayo ng mga magulang mo? Pagdesisyon na akong huwag na lang sumama sa kanila. Si Dad, marami na siyang nagawang kasalanan sa pamilya mo. At ayokong hindi siya malagot sa lahat ng yun. I could have forgive him. Pero tingnan mo yung ginawa niya. Tumakas lang siya. I'm sorry, Edna. Hindi mo kailangan mag-sorry, Adrian. Wala kang kasalanan sa pagkamatay ni tatay. Hindi mo kasalanan. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Alam ko namang ginawa mo ang lahat para pigilan ang daddy mo. Saka, dahil sa mga ebidensyang binigay mo, pumubor sa atin ang korte. Pero nakatakas pa rin siya. He's always one step ahead from me. At hindi ko nagawang bigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Tito Romel. Nasa iyo pa pala yan? Oo naman. Ito lang yung bagay na galing sa'yo na pinangahawakan ko nung umalis ka. Ba't may babalik? Kasi hindi ko na yan kailangan. Pinaglalaroan mo ba ako, Adrian? Hindi ko na yan kailangan kasi kasama na kita. Alaalang nilikha,